tayo pumunta sa ating topic, konting shoutout po muna. Shoutout po kay Ma'am Malu at kay Yuan. Maraming salamat po Ma'am Malu and Yuan sa palaging pagsuporta at palaging panonood ng aming mga videos. Shoutout din po kay Ma'am Yoli Fajardo ng Adlas, Silang Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Lynn Haver ng Imos, Cavite at kay Iya and Franz ng Pasig City. So bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. Ang number 1 dito sa ating listahan ay yung repotting. Pagdating po dito sa repotting, ito kasing mga photos ay madali siyang buhayin. Tusok-tusok lang, kuha ka lang ng cuttings and then tusok mo, mabubuhay at mabubuhay talaga yan, katulad ng ginawa ko dito sa aming mga manjula. Halimbawa, mahilig kayong magrepat ng mga halaman, lalo na kung halimbawa medyo may pagka-root bound na siya, well, ibahin natin yung mga photos. Kasi pagdating dito sa mga photos, mas maganda sa kanila yung at least nasisiksik ng konti yung mga ugat nila. Tsaka at the same time, kung medyo malaki na yung paso na pinaglalagyan ninyo at kung nakikita nyo naman nagtatrive at nagkakaroon ng mga bagong dahon ang inyong mga photos, hindi naman natin sila kailangang i-repat kagad. Unless, halimbawa sabihin na natin medyo mababaw ng konti yung pot na pinaglalagyan niya, at kailangan natin lagyan ng pole yun, maaari tayong mag-repat. Pero yung sasabihin natin, hindi pa naman siya ganun ka-root bound, pero i-repat natin yung medyo makapal at malago na siya sa pot na pinaglalagyan niya, kaya gusto mong i-repat. As long as healthy ang inyong mga photos, there's no need para i-repat siya. Kasi minsan, yun yung nagiging problema. Maganda na sana yung mga photos natin, well, hindi tayo minsan mapakali, gusto nating i-repat. Kaya ang nangyayari, yun pa yung nagiging factor kung bakit sila pumapangit. So, hayaan natin silang mag-root bound kasi mas nakakatulong yun, mas nakakapag-force kasi sila para makapagpadagdag, makapagparami ng suloy na nanggagaling dun sa pinakailalim. And ang isa pang malaking tulong dyan kasi kapag gusto mong pakapalain yung pinakailalim niyan, bawasan mo or ikat mo para at least magkaroon siya ng mga panibagong supang. Yun, nasisigurado or na-assure ko sa inyo, nasisibol yung panibago dun sa pinakailalim katulad ng nangyari dito sa aming mga photos. At ang susunod dyan, yung paniniwala natin na itong ating mga photos ay pwede or mabubuhay sa mga madidilim na lugar. Itong mga photos, sa totoo lang, tama din naman na mabubuhay sila, magta-thrive sila kahit ilagay mo siya sa pinakamadidilim na parte ng inyong bahay. Kaya lamang ang nagiging problema kasi dito is unang-una lumiliit yung mga dahon at saka tumatamlay yung mga dahon ng ating mga photos. Syempre, mas gusto nila yung mas maliwanag na lugar. And tandaan natin, yung natural habitat niya kasi talagang nasa ilalim siya ng mga puno, di ba? So nasa shaded siya, pero gayon pa man, hindi naman sasabihin natin na sobrang dilim doon sa pinaglalagyan niya. Kasi minsan, yung mga trailing plants na yan, kaya nga siya gumagapang or kaya nga siya kumakapit sa mga puno para at least makaahon siya or makaakyat siya doon sa pinakaibabaw para maka-reach ng mas maraming liwanag. Lalo na kung halimbawa yung mga photos na inaalagaan ninyo ay yung like sabihin nating mga Photos Enjoy, itong mga Manjula at itong nasa likod ko na Marble Queen. Syempre, kapag kaganyan na variegated yung mga dahon ng inyong mga photos, mas kailangan nila ng liwanag para mas ma-maintain at mas mapalabas nila yung ganda ng variegation na meron sila. Tandaan natin na kapag halimbawa inilagay natin sila sa madidilim na lugar, mas magdo-dominant yung mas puputla or mas mawawala yung variegation ng ating mga halaman, ng ating mga photos. Kaya mas maganda kung halimbawa nasa mas maliwanag silang spot para at least mas visible yung variegation. And at the same time, hindi po talaga lalaki yung mga dahon ng inyong mga photos kapag ka nasa madilim silang lugar. Kaya yun yung ating i-avoid. So magta-thrive sila pero mas magaganda at mas kakapal, mas lalaki ang dahon nila sa mas maliwanag na lugar. Kahit pa sabihin mong ilagay mo siya sa spot na tinatamaan ng direct sunlight, walang problema as long as yung direct sunlight na yun ay morning sunlight. So, kayang-kaya nilang i-tolerate yun, wag lang yung pahapon na at saka yung tanghaling tapat. Dahil yun, I can assure you na masusunog ang mga dahon. At ang susunod sa ating listahan, yung pagta-transfer, ito ngayon ko lang din siya nalaman, yung pagta-transfer natin from water propagation papunta naman doon sa, kung halimbawa nagkaugat na siya,
ita-transfer naman natin siya sa soil. Kapag ka winater propagate mo siya, parang yung chances na mabuhay siya kung ita-transfer mo siya sa soil is medyo mababa na. Siguro sabihin natin 50-50. May mga pagkakataon na mabubuhay pero may mga chances din or malaki ang chance na mamamatay yung itin-transfer natin galing sa tubig papunta sa soil. So kung halimbawa nag-water propagate kayo, doon na lamang siya kasi magta-thrive naman talaga yan dahil katulad nitong aking napakatagal ng winater propagate na Marble Queen. Ayan, dito na siya nagkaugat and hindi namin siya nilikot na, hindi na namin siya tinransfer na. Nagkakaroon din siya ng mga panibagong dahon. So, unlike kung halimbawa nasa sabihin nating nasa soil, syempre mas mabilis talagang magkakaroon ng mga bagong dahon, bagong talbos ang inyong mga Marble Queen. Pero kapag nandito sa tubig, medyo matatagalan bago siya magkaroon ng mga panibagong dahon. And syempre nga naman, sanay na yung mga bagong sibol niya o yung mga bagong lumabas sa kanyang mga ugat sa tubig na nakababad pagkatapos ililipat mo siya sa soil. So maaari kasing yung ugat nun na sanay na sa tubig, pag inilipat mo doon, maaari talagang mabulok siya. Dahil magkaibang components naman talaga, di ba? Para makatulong kung halimbawa water propagation yung ginawa ninyo. Para makatulong at magkaroon pa rin naman ng nutrients na nakukuha yung potos at mas sabihin nating mas makatulong para mapabilis na lumaki yung ating mga potos kahit nasa tubig. Pwede naman natin lagyan yung tubig ng mga water or liquid fertilizer pala na ginagamit doon sa mga hydroponics. At ang isa pa, pwede natin gamitin yung mga leca balls. Kung meron kayo noon, kung nakagamit na kayo noon, pwede kasi natin siyang ilagay doon or doon natin i-propagate, ilagay yung mga cuttings natin. Napakaganda nito sa mga halaman based doon sa mga nakikita ko. Although di ko pa natatry, and yan yung isang gusto kong itry, lalo na dito sa mga potos na madali naman talagang i-propagate. Nga, kung halimbawa gusto nyo or itatransfer nyo din naman siya sa soil, mas maganda kung direkta nyo nang ilalagay sa soil. Katulad nga ng ginagawa ko, kakat lang ako, kunyari dito, kukunin ko yung pinakatulo, pinakatalbos. Pagkatapos, itutuso ko lamang siya dun sa pinaka-soil niya kung gusto kong medyo kumapal yung yung pinaka ilalim niya para walang makitang mga soil. Ganun lang ginagawa ko. Chances na mabuhay nito, mga around siguro, ito katulad ng mga cuttings na ginawa ko dito sa Manjula namin, lahat ng pinutol at itinuso ko dito walang namatay. Puwera biro yan. Napakadaling buhayin ng mga potos, napakadali nilang paugatin kahit diretso. Nga lang kung halimbawa magpo-propagate kayo, magpaparami kayo, wag din yung sobrang kapon or yung sobrang dalas nyo siyang putulan. Dahil kapag ka napadalas naman ang pagputol natin sa mga dahon, mapapansin nyo na lumiliit yung mga susunod na dahon sa kanya. So parang nakakapon kasi siya kapag ka lagi din siyang binabawasan. So every once in a while lang yung pagkat para hindi naman o kunyari halimbawa kung magkakat ka, hintayin mo munang pahabain mo muna ng konti para yung cuttings na makukuha mo ay marami na. Internode naman kasi pwede nating putulin niya ng isa-isa basta may isang dahon mabubuhay. And yun ang ginawa ko dati. Hinain ng uod yung lahat ng dahon. So nang hinaing naman ako, ginupit ko. Yung mismong internode o yung mismong pinaka-tangkay lang, yung natira sa kanya, walang dahon, itinuso ko lang siya sa lupa, nabuhay pa din siya. Yun nga lang, medyo may katagalan bago siya nakapagpalabas ng panibagong dahon. Bago siya nakapagpaugat. Pero yon tried and tested ko na yun. Tusok nyo lang sa lupa, mabubuhay. Ganyang kabilis o kadaling buhayin ang mga potos. Kapag kulang sa liwanag ang ating mga potos, mapapansin nyo, humahaba masyado yung spaces in between yung internode. Humahaba lang ng humahaba yung spaces o yung internode sa pagitan ng dalawang dahon. Yung isang mapapansin nyo. Tapos time lumiliit yung dahon. So nangyayari din yan, yung factor na yan. Kaya mas maganda kung lalagyan natin sila ng pole. Nakakatulong kasi talaga ang pole para may makapitan yung mga aerial roots ng ating mga Marble Queen o ng ating kahit na anong klase pang photo siya. Nakakatulong yan kasi pagka may mga pole talaga tayo, lalo na yung medyo malalapat ng konti na mga moss pole, yung mga ginagawa, yung malalaking pole. Pagka nakapitan kasi yan, nakakatulong yan para mas lumaki yung dahon ng inyong mga potos. At kung halimbawa, papakapitin nyo pa lang naman siya sa mga pole, ang pinaka ginagawa namin kasi dito is, yun, tinatalian namin siya. Meron kami ditong yung parang ribbon na wire na pwede nating gamitin o kaya pwede rin kayong gumamit ng cable tie. So para at least, ma-hold niya muna or yapusin niya muna talaga yung pole. And then, kapag halimbawa nakita nyo or napansin nyo na meron ng mga aerial roots na kumapit nagsto sa mga pole na inilagay ninyo, pwede nyo nang tanggalin yung mga wire or yung mga cable tie na ikinabit ninyo kasi hindi nabibitaw. Once na nakakapit yung aerial roots na yan,
hindi nabibitaw yung inyong mga photo sa pagkakakapit sa pole na yan. Saka kung mapapansin nyo, mayroong mga aerial roots na sobrang haba. So kaya nga haba ng mga aerial roots na yan kasi naghahanap sila talaga ng pwede nilang kapitan, ng pwede nilang gapangan. Kaya hanggat wala silang nakikita ng mga or wala silang nakakapa sa palibot nila na pwede nilang kapitan, humahaba ng humahaba yung mga aerial roots na yan. Isa pang maling paniniwala dito sa ating mga photos ay delikado siya or poisonous siya. So eto, sabihin natin hindi naman din or may katotohanan naman pero meron din namang hindi naman yung sasabihin mong dapat exaggerated. Kapag ka sinabing nakakalason ang mga photos na to kasi tinatawag to sa ibang lugar na devil's IV. So eto kasi may mga factor lang na nakakalason itong mga photos natin kung halimbawa na-ingest yung at least big amount. Pero hindi naman sasabihin natin na to the point na nakamamatay itong mga marble queen o itong mga photos kapag halimbawang nakain natin. So hindi naman, yung magkakaroon lang syempre tayo ng maaari magkaroon ng irritation, magkaroon ng swelling sa mga satang, sa bibig natin. Pero yon ay kailangan kumbaga large amount o pwedeng mauwi sa vomiting kapag malaking amount yung na-ingest. And sa palagay ko naman, ang mga makakaapekto lamang or maaari lamang mangyari dito kapag halimbawa sa mga alaga nga natin at saka dun sa mga maliliit na bata. Nakakatulong pa nga sila para ma-purify yung air sa loob ng bahay. Wag lang talagang i-ingest. Kasi ito katunayan na napakadaling i-propagate ng mga photos natin. So ito dito kami nating propagation ng marble queen and ayan. Ang dali rin niyang pakapalin. Yun ang maganda mo dito. Kaya ang dali mong paramihin. Kaya nga madali siya kung halimbawa ikaw ay naghahalaman, mahilig kang maghalaman. Kumbaga isa siya sa madaling ilabas na halaman. Una, hindi siya ganun kamahal. Pangalawa, mabilis dumami, mabilis mabuhay. Kaya parang ang bilis i-dispose nitong mga marble queen. O nitong mga photos pala. And eto, meron kaming sinubukan dito. Inilagay namin nihalo lang namin parang ano bang tawag dito, yung cover lang dito sa pat niya kasi medyo malaki and sobrang kumbaga empty lang naman kasi yung ilalim. So nilagyan namin ng pinatubuan namin, pinasibulan namin ng manjula. Yan ay mga cuttings yung iba naman ay parang itinransfer natin galing sa sa maliit na patas, itinransfer na lang natin dito. And ayan, so titingnan natin kung anong mangyayari. Maaari siyang kumapal, maaari siyang mag-trail dyan, pero so far kasi hindi pa naman dahil medyo maliliit pa or kokonti pa yung dahon nito. Pero ayan, kita nyo naman, di ba? Para at least parang mas gumanda, nagkaroon ng mas makulay yung ilalim nitong ating halaman kasi nga malaki yung paso. Dito sa amin, maraming options yung ginagawa dito sa mga photos. Kadalasan siya kapag gusto mo nang nakababa, naka-trail pa baba. Actually, bago na uso tong mga gantong pole talaga sa mga photos, nakalagay siya sa mga hanging basket. Yun yung unang pinaglalagyan. Kaya nga dito sa amin tinatawag din siyang water plant. Yung options nyo na yan. And ngayon nga mas dumami pa yung mga varieties na pwede natin pamilian, yung mga manjula, marble queen, photos enjoy. Pero personally, pinakamaganda para sa akin yung manjula at saka itong marble queen. So ilan lang to ha, marami pang varieties na available or pwede tayong makuha. Pero ito yung mga pinaka-common na madali makikita dito sa atin at saka sabihin na nating mas abot kaya yung presyo. Ang price range kasi ng ganito, syempre, didepende na lang yan kung gaano kakapal. May nabibili tayo katulad ng mga maliliit na nasa pat. Mas mura yon. Hindi yung lalampas ng 100 pesos ang isa. Tulad na sinabi ko, madali naman siyang kumapal. So, sabihin natin, bumilang ka lang ng mga 2 buwan, 3 buwan, makikita mo na kagad yung yung pagkapal at paglago. Kahit naman gantong kaliit pa lamang, intayin mo lang na magkaroon na siguro ng 2, 3 dahon and then tusok mo lang dyan. Mabilis nang mabubuhay o mabilis mo nang mapapakapal itong mga photos mo. So yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.